Girlfriend niya ako. And ayokong may kumakausap sa kanyang ibang babae. Kaya pwede po ba wag yun na siyang kausapin? Okay. No problem. Di na ako magugustuhan ng crush ko. Nakakainis. Gusto ko na lang sakalin tong babaeng to. Onti na lang yun eh. Onting panahon na lang dapat magugustuhan niya na ako. Walang pa ako ng pag-asa dahil sa babaeng to. Ano na naman pakulo mo? Ha? Bigla ko lang naisip na mas mahirap na parusa kung magiging girlfriend mo ko. Ikaw? Girlfriend ko? No way! Parusa mo lang to. Since ayaw na ayaw mo sa akin, lunukin mo pride mo ngayon. Magdusa ka. Nakakainis. Umanda siya sa akin. Makakahanap din ako ng paraan maparusahan tong babaeng to. Naglalakad ako pa uwi nung araw na yun nung nabutan ko si Phyllis sa kwarto ko. Habang nakatitig sa picture ko nung bata ako. At anong ginagawa mo sa kwarto ko? Naglilinis ako ng hallway nung napadaan ako sa kwarto mo. O tapos? Ba't ka naman pumasok? Susumbong kita kay Dad. No need, wala naman akong pakialam sa mga gamit mo. Malay mo, may tinanim ka sa kwarto ko. Bata ka talaga. Tatanong ko lang pala, sino yung batang nasa picture kasama yung dad mo? Edi sino pa ba ilalagay ko dyan? Seryoso ka bang ikaw yan? Oo nga, ano ba sa tingin mo? What a coincidence. Ano sabi mo? Wala, sabi ko alis na ako. Huwag ka na ulit papasok sa kwarto ko ha. Bakit ganun? Di niya ako naalala. Sabagay, siya nga, di ko mamukaan. 10 years naman na pala nung huli namin kita ni Turtor. Di ko akalain na siya pala yung kababata ko. Grabe nga naman ang mundo. Masyadong mapaglaro. Di ko alam kung sasabihin ko sa kanya na ako yung kababata niya. Pero di pa kasi ako ready na makilala niya ako. Lalo na sa kalagayan ko. Ang dami na kasing nangyari. Papabayaan ko na lang muna siguro. Hahanap na lang ako ng tiyempo. Yaya, linisin mo nga yung lamesa ko sa kwarto. Natapon kasi yung juice ko eh. Dalihan mo na din. Ganyan ka ba talaga lumaki? Ano na naman pinagsasabi mo? Tumanda ka lang, wala ka ng respeto sa ibang tao. Ha? Eh di ba yun naman talaga purpose ng mga katulong? Kaya nga tinatawag silang katulong, di ba? Nakakadiri ka. Wow, coming from you. Baka nakakalimutan mo. Inampun ka lang dito. Yaya, ako na lang po maglilinis ng kwarto niya. Huwag, Yaya. Ayoko tong babaeng to maglilinis ng kwarto ko. Baka kung ano pa nakawin niya. Okay, I'll tell Dad. Bakit na naman ba? Ano ba trip mo? Gusto mo lang talaga ako guluhin, no? Baka nakakalimutan mo may atraso ka pa sa akin. Hindi na nga kita iniistorbo eh. Just mind your own business na lang. Nakalimutan mo kagad purpose ko dito. Na ano? Inutusan ako ni Dad na ayusin yung ugali mo. Fine. Linisin mo na. Bahala ka sa buhay mo. Basta pag may nawala dyan, susumbong kita sa pulis. Pumunta kagad ako sa kwarto niya para linisin yung natapon na juice. Habang si Arthur nasa sala. Chinek ko na din yung drawer niya. At nakita ko dito yung bracelet na binigay ko sa kanya nung bata pa kami. Akalain mo yun, nandito pa to. Kala ko tinapon niya na. Naalala ko kasi dati before ako kunin ng mama ko, ito yung hiling binigay ko sa kanya para maalala niya ako. Kaso mukhang gamit na lang to para sa kanya. Hindi niya na kasi ako naalala. Huli ka. Sabi na eh. Minanakawin ka sa drawer ko eh. Baliw ka ba? Natapon nga yung juice mo, di ba? Pati tong table drawer mo may juice sa loob. Buhay daga ka kasi. Pinagsasabi mo. Di mo lang kasi naranasan magkaroon ng sariling drawer kaya di mo alam. Nagkaroon na ako neto dati. Ha? Eh, pulubi ka nga, di ba? For your information, hindi ako namumulubi. Nagbebenta ako ng balot. Hindi ako katulad mo na batugan. You're such a headache. Tabi nga. Oh, nandito pala to. Yung ano? Itong bracelet na to. Bakit? Ano ba yan? Wala na lahat ng gamit ko, wag lang to. Ano nga yan? Bigay ito sa akin nung kababata ko dati.
Di ko lang siya sinusuot kasi natatakot ako baka masira ko siya. Ilang beses ko na din to pinaayos. Bakit? Mamahalin ba yan? Ito? Baka nga 20 pesos lang to sa kanto eh. Bakit iniingatan mo ng sobra? Someone special kasi yung nagbigay nito sa akin. Siya yung kauna-unahan ko naging crush. May puso ka pala? Unlike you, walang alam kundi manggulo lang ng buhay. Naging crush mo lang naman pala eh. Bakit tinatabi mo pa din yan? May bago ka ng crush ngayon ah. I'm sentimental sa mga belongings ko. Tsaka, nung bata kami nangako sa kanya na magiging kalaro ko siya habang buhay. Wow. Propose yarn? Ew! Stop that cringe words. Lo, bebe. Porket rich kid, allergic na sa JJ. Umalis ka na nga dito sa kwarto. Nakikichismis ka pa sa buhay ko eh. Teka, nililinis ko pala mesa mo, di ba, sir? Dalihan mo. Babagal-bagal kasi eh. Buti nagkaroon ka ng kaibigan sa ganyan mong ugali. Oo nga no. Gusto na kaya yung kaibigan kong yun? Nako, pag nakita ulit kayo nun, pandidirian ka nun. Bakit naman? Yung ugali mo kasi ngayon, nakakadiri. Bakit? Ano ba ugali ko dati? Abay, malay ko sa'yo. Ba't ako tinatanong mo? Namiss ko na makipagkwentuhan sa taong yun. Bakit ba kasi naghiwalay parents niya eh? Paano mo nasabing naghiwalay? Ewan. Basta kinuha siya ng mom niya eh. Tapos iniwan nila yung dad niya. Masyado pa kasi kami bata para maintindihan yun kaya hindi ko na nakwento lahat sa kanya. Kinuha ko ng mom ko kasi gusto naming lumayo sa tatay ko mula nung nalaman niya na kabit pala siya. Wala na lang kaming nagawa kundi pumunta sa lola ko. Kaso ilang taon lang, nawalan kami ng pera at binenta yung bahay. Kaya mula nun, kahit saan na lang kami natutulog tas nagbebenta na lang ako ng balot pangkain namin sa araw-araw. Pero namiss ko din siyang kausap. Siya lang tumatakbo sa isip ko nun kasi siya yung naging comfort zone ko. Kung kaya ko lang sana kausapin ka ngayon. Pero nahihiya pa ako sa kalagayan ko. Ayoko na makilala mo ko ng ganito. Pero kung papala rin, hahanap ako ng Tiempo Tutor. Tutor pala yung palayaw niya nung bata kami. Teka nga, parang may kahawig ka. Ha? Sino naman? Wait,